I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Rambulan at laglaga na ang mga alipores ni Bangag. Ombudsman versus Kongreso na ho ang update ngayon. Boyeng Rimulya binalaan si Garapil na ipakontempt kapag hindi isa publiko at ibigay ang salin ng mga kongresista at yung isang opisyal ng Kongreso na hiningaan po ni Boyeng ng salin. Ito, anak ng kamote, nilaglag na nga ba ni Bungit itong kanyang pinsang dambuhalang tambaluslos na si Martin Romualdez? Aba, kakasuhan umano ng plunder itong si tambaluslos. Puta, tinamaan na yata ng hiya. O di ba kaya dinadaanan naman tayo sa drama-rama sa hapon ng mga buhaya? Ewan ko ba kasi ako sa akin lang yung trust issue dito kay Bongbong Marcos at kay Boyeng questionable talaga eh. Alam mo naman si Boyeng mahilig talaga mag-bend the law. Pero mukhang seryoso po yung banatan ngayon ni Boyeng Rimulya at ni Garapil, no? Dahil pinasubpina rin po ang salin ni Vice President Inday Sara ng Kongreso at tatalima daw si Boyeng, ibigay daw yung salin ni Inday Sara. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko, pa-subscribe po. Alam nyo no, bigla-bigla na lang po nag-announce si Boyeng Rimulya kanina sa press ko na di umano'y kakasuhan niya itong si Martin Romualdez, kasama nga ho itong si Chis Escudero. Kakasuhan umano ng plunder pagkatapos uminit dito kay Garapil. O putang ina, tablahan at laglagan na ba talaga ho ito? O magbabalimbingan ng mga hinayupak? Pero ito, bago siya nagpakawala ng ganyan, sinabi niya po na ibibigay umano niya yung salin sa Kongreso kasi pinasubpina ho ng Committee on Justice. Pakinggan po natin yung press ko ni Boyeng hanggang dulo na po ito. Narito, pakinggan natin. Sabi na nga ang House Kongreso at ito po tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin nila. Yes, sir. Stop muna tayo doon. No? Kumbaga, nagkaroon ng Kongreso, nagsubpina sa Ombudsman. Ang Ombudsman meron din subpina sa Kongreso. Dito muna tayo sa subpina ng Kongreso sa Ombudsman. Ano po yung subpina? Yung salin ni Vice President Inday Sara Duterte. Pinasubpina ng Committee on Justice. So ngayon, ito ay maliwanag na paglabag sa saligang batas dahil wala pong karapatan at hindi po mandato ng isang committee na magsubpina ng anumang dokumento or ebidensya laban sa isang impeachable officers na kanila pong nililitis ngayon dyan sa Committee on Justice. Dahil hindi po sila korte. Ang tanging makapagsubpina lamang po ng mga ebidensya, kagaya ng salin, ay yung impeachment court. So ngayon po, hindi naman po impeachment court itong Committee on Justice. Maliwanag po ito na paglabag, mateknikal na naman ho. Itong hinayupak ng mga buhaya, hindi na ho talaga natututo ang mga animal, no? Technical na naman sila. Madideklara naman po yan na unconstitutional yung impeachment labang kay Inday Sara dahil ipinagbabawal po yan sa saligang batas yung facing expedition. Kasi nga, nakapagtataka, ang sabi ng Committee on Justice, merong sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. Ibig sabihin, merong mga ebidensya na. Noon ay pinapakita sa Kongreso, subalit, bakit nagkakaroon pa po sila ng subpina ng salin? Dapat, ipinaward na po yan sa plenaryo at sinama na po sa session para magkasama na sa business ng Kongreso at magkaroon na po sila ng butuhan dyan sa House of Crocodile Farm, dyan sa Batasan Complex, kung sino po yung pabor na impeach si Inday Sara at hindi pabor na impeach si Inday Sara, yes or no, para malaman ng maraming Pilipino kung sino talagang pinakatuso. Kasi nga sabi nga ng depensa, kung sabi ninyo sufficient in ground, dapat i-forward na po ninyo sa plenaryo, pagbutuhan na po ninyo para doon tayo mag-bloodbath sa impeachment court. Saan bang impeachment court? Kongreso po yan. O patay ka dito, Boyeng, no? Dahil tumalima ka dito sa sa subpina ng Committee on Justice, dali ka din dyan. Pwede ka rin ma-technical sa Supreme Court. Siyempre, ang kampo ni Vice President Inday Sara magrereklamo man sa korte. Pero ito naman, nagbabala din po itong si Boyeng Rimulya. Gumanti si Boyeng. Parang yung pride siguro ni Boyeng, ayaw ko nang putangin na, isusubpina nyo kami. Kayo lang pala ang pwede magsubpina. Ito si Boyeng. Naisubpina rin po ang ombudsman dyan sa House of Crocodile Farm. Puta, rambol nga, no? Gantihan ng mga animal, nagkagatan ng mga buhay. Ano pong sino pinasubpina? Narito, pakinggan po natin. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang subpoena na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. Ganito, public notice lang po. Susunod na kami pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. Nako, ipakontempt daw si Garapal. Garapil nga. Eto na, nagtukaan ng mga buhaya. Nagrambulan na ang mga tuta ni Bangag. So, ipakontempt si Garapil. So, pag nakontempt, ipakulong. Aray ko. So, kanya-kanya po kayong ngayon, gamit ng inyong kapangyarihang hiram. No? Ito na ngayon sila ngayon. Sino nang pinakamakapangyarihan sa kanila? Ombudsman ba? Kongreso ba?
So, tangina, matinding away ho ito, no? Mukhang magkakasubukan kung sino yung pinakamakapangyarihan, Kongreso ba at Ombudsman. O, sige nga, ipakulong. At hindi kami papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Sapronyo. Sino ba yung hinayupak na empleyado na yan? Dami bang kita sa flood control? Narinig nyo? Para daw sa paghahanda na kasong plunder laban sa mga mambabatas. Oh, putang ina, no? Tinablan na rin ang hiyatong animal na to. No? Alam mo kasi, Buying, hindi ka naman dapat talaga sinusunod. Unang-una. May kaso ka sa ombudsman, naging ombudsman ka pa. Dapat pinapa-impeach ka nga rin. No? Unahan nyo na mga kongresista. Ito na, magkaalaman ho ito. Nagbanta na ho itong si Buying sa kongreso. Dahil yung pride ni Buying, sa Bisaya ba natandog, no? Nagalaw yung pride niya kasi kami, sabi niya, nagsumpi na kayo, tumalima kami, tatalima kami. Nagsumpi na kami sa inyo, hindi nyo tinatalima. So ngayon, pag ayaw nyo tumalima, i-contempt ko kayo, isuspindi ko kayo. Antindi, parang presidente, no? Pero kung daw ka, Buying, impeachable officer ka. Baka hindi ka aabot ng ilang buwan dyan sa ombudsman. At ang mag-i-impeach sa'yo, walang iba, kongreso, patay ka diya. Gusto ko ito. Na, sige, so, contempt mo si Garapel, pero magsasampa ng impeachment, ang kongreso laban sa'yo, matik na luto na agad. Gandang pelikula ito. Gandang palabas sa bangag admin. Sige nga, tuloy. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Kantindi, no? Presidente Boyeng, suspindihin ka daw, Garapil. Ngayong linggo, pag hindi ka magbigay ng salin ng mga buhaya, kapwa ni Buying. Sige nga, putang ina. Alam mo, unahan to, no? Unahan talaga to. Kaya alam mo naman, bistado na ngayon sila sa pangungurakot sa Kaban ng Bayan. So, kanya-kanyang laglagan ho ito. Kung sino yung makauna, panalo. So, kung sino po yung pabagal-bagal, talo. Traidora na ho ito. Kakatapos lang po ng ng Holy Week. May mga Judas eh. Yung isang Judas, isus ang pangalan eh. Crispin. Hinuda si Tatay Digong at saka si Pastor Kibuloy. So wala na. Kumbaga, sa mauna lang. No? Ngayon, gumawa kayo ng hakbang, nakakasira sa amin. Gagawa rin kami ng hakbang, na ikakasira sa inyo. So kung balak ninyo pabagsakin kami, putang ina, uunahan na namin kayo. Sa Macau na lang to, Yeng. Banatan mo na agad, Yeng. Kasi baka ikaw pa'y ma-impeach dyan sa Kongreso, iyak ka dyan. Impeachable, marami pa namang impeachable offense si Buying. No? Yung bendalo, tsaka yung pagkatalaga niya, hindi dumaan sa tamang proseso. Sipa rin to si Buying. Ano yun? Pero sa po ba yung house na sila makikita ng official? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kung hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sapina ng ombudsman ay sapina po ng batas. Uy! May pangiti-ngiti pang buwang. Ako ang demonyo ngayon. Puta na, sapina na ng ombudsman ay sapina ng batas. Sabay ngiti. Huwag kang ngumiti para hindi halatadong drama. Ikaw naman talaga, pangiti-ngiti ka eh. Sige nga, subukan nyo po ngayong linggo para magkaalaman. Tuluyan mo, Buying, no? So malamang ako sa akin lang, yung kongreso, hindi ko talaga yan bibigay. Maniwala kayo sa akin. Yung salin nila, hindi po yan ibibigay sa ombudsman. Kasi pag ibibigay ho, putang ina, makita yung mga flood control dyan eh. Pero yung salin mo, ilabas mo rin para patas, no? Ikaw na nga, ombudsman ka, no? Binibigay mo yung salin ni Vice President Inday Sara, humingi ka rin ng salin sa mga buhaya. Eh di ilabas mo rin yung salin nyo ng magkapatid na Rimulya, anak ng Kagong, yung mga kapatid ngayong araw, pareho nag-preskon. Gamit pera ng bayan, no? Nagpapasikat pareho. Yung isa, John Vic Rimulya, anak ng Kagwang, yung mga gingginggaw, rugby boy, bilang na daw araw nila. Paano yung nagdadahon at nagpupulburon, hindi bilang ang araw? Bawal na daw nang magtatambay sa labas, maginuman. Ulol, panahon pa ni Tatay Digong, ipinagbawal pagdating ni Day Junior. Pwede na naman. Late na yan, John Vic. Balag tumakbo eh. Tuloy, Sir, sorry. Itong sa pinaka-offer Sopronio ay para... Sopronio, ayan. Sopronio Bagunaga. Bagunaga. Isang congressman lang po or multiple individuals? Sa akin niya mismo. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nire-recognize yung inyong subpoena. Concerning Sopronio Bagunaga. Yes, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po, magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po yung tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ng salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa
mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Sana hindi mag-comply si Garapil. Para magkaalaman, ikaw naman nalagay niya. Mahirap naman, puro ka, banta ka na banta, warning ka ng warning. No? Magdasal tayo mga kabisdak. Sana si Garapil hindi susunod kay Buying. para malaman natin kung sino ba talaga makapangyarihan. Kongreso ba, ombudsman? Remulla ba o yung nasa mga buhayang kongreso? Pero malakas kasi din si Buying kay Bongbong Marcos eh. Mukhang sila nga nagpapatakbo ng Pilipinas eh. Remulla Brothers eh. Si Tambaluslos doon, hindi makapangyarihan sa House of Crocodile Farm kasi he's Speaker of the House. Pero paano po ito ngayon? Wala nang kapangyarihan si Romualdez. No? Si Sandro mukhang puro beep lang ang alam doon eh. Beep, beep, beep. Pausok, para hindi tayo. Pero ako sa akin kung kailangan pong ilabas yung salin ng mga buhaya, totally, binabandira naman ninyo yung salin ni Inday Sara, hindi ibandila po ninyo din yung salin ng mga buhaya. Tingnan natin kung sino yung kawatan. Eh, anak ng kagong mas mga mayayaman pa itong mga hinayupak na to kay Inday Sara. Pati kawing mayaman ka pa kay Inday Sara. Ikaw naman talaga yung kay ni John Vic, di ba? Kaya na, kayo may-ari ng Pilipinas, tuta lang ninyo si Bangag eh. Nga, tuloy tangina, hamunan na to. Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng isang linggo, 2 linggo na nakararaan. Ayun, kami nagtataka kung bakit hindi sila nagko-comply sa aming pinag-usapan. Huwag kang mag-comply, Garapil. Na magko-comply kami. Basta katungkulan namin, tungkulin namin, magko-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Tuta, tablahan na talaga to. Kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So that's Yung custodian ng saan ay magdadala. hindi ko kayo personal. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ang may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Gusto may naisip pa kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng pang-lawmakers yung sa atin nila. Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas, dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may sapina po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinapina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinapina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Mukhang goods ako dito sa gustong mangyari ni Boyeng Remulla. No? Na lahat ng salin ninyong mga buhaya, kongreso, ilabas ninyo. Kasi sinusumpinan ninyo yung salin ni Inday Sara para magiging patas. Pero para magiging patas talaga ng gusto, umuna ka na, Yeng. Ilabas mo rin yung salin ni Bungit at ilabas mo rin yung salin mo. Okay, magkakapatid, para patas at para malaman ng taong bayan kung sino talaga yung pinakakawatan. Kasi pareho man kayong mga kawatan. Kunyari pa kayo buang ngayon? Tatagal ba kayo dyan sa gobyerno kung hindi kayo mga magnanakaw? Lo nyo? Ang pinag-uusapan na lang dito kung sino yung pinakakawatan sa inyo. Kasi mga kawatan kayo. Kawatan leader ninyo. Kayo lahat mga kawatan din. Labas yung salin nyo. No? Para magkaalaman, hindi mo po pwede kay Vice President Inday Sara. Si Inday Sara tuloy maglabas ng salin eh. Wala man siyang ninakaw ni piso. Na-audit man si Inday Sara. Okay man daw. Unmodified opinion. Kayo, nagpa-audit na ba kayo? Ito yung pinakamalaking tanong. Kayong mga kongresista, binuksan nyo na ba ang libro ninyo? Nasabi ni Tatay Digong, open the book of account. Until now, ang libro ninyo, hindi pa rin ho ninyo binuksan. Maski salin nga, hindi pa ho ninyo naibigay. Nasaan ba yung mga salin ninyo? Para magkaalaman, para maniwala kami yung mga good governance ninyo, accountability ko no, lo nyo. Tuloy natin si Bonyeng kasi aabot kay Tambaluslos to. Mukhang tatablahin na talaga ni Bungit si Martin Romualdez, no? Kasi ngayon, yung matunog, yung YAP, no? Magkapatid na YAP mo sa flood control. So ito ngayon, naidugtong si Tambaluslos, mukhang galit na galit talaga sa kay Garapil itong si Boyeng eh. Ano yun? Pero flood control. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request ko ng ombudsman sa effective full departure order for the brothers. This was granted by court. Palagay ko kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation and just to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na lamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas sa kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin may dito. Pwedeng plunder din, depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po yung nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. Okay, yung dalawang YAP, yung pinuntarya ngayon, kakasuhan daw ng plunder. Pero, di ba maalala natin, yung YAP ay Axia is ba yan? Di ba kay Tulfok yan? Yung pamilyang Tulfo?
Putang ina, mga kawatan din talagang mga animal, no? Pumaldo talaga itong Tolpo Brothers, eh. Hindi mo po pwedeng sabihin hindi pumaldo, eh. Kasi ayan na, oh, eh, tangina, kasabwat pala kayo diyan sa pangungurakot. Wala na, tablahan na, no? Mukhang magkakaroon talaga tayo ng tinatawag na constitutional crisis. Dahil yung mga nasa legislatura, mga kawatan, mga nasa executive, mga kawatan. So ngayon yung maglilitis, mga kawatan, so ang pag-asa na lang talaga natin Supreme Court. Ewan ko lang kaya kung magpabusa ng Supreme Court, eh, kung mali-malitang pera naman yung hawak ng mga buhayan na to, manalo lang kasi magaling na abogado, bayaran yung mga witness. Ganun ang sistema sa ating bansa. Kaya ang kawawa tayo rin ang mga mahirap. Kaya, putang ina, ang pag-asa natin si Inday Sara talaga para makulong silang lahat. Tuloy, oh. Hindi. Sinasabi ko lang na plan their file namin ang darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plan their. Sir, I understand yung sa Yap Brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi nila sa amin binigay ang SALN, Patay. parang sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Puta, pwede pala yun. Ang galing mo, Boyeng. Pwede pala mag-ano ng ombudsman, no? Yung mag-suspindi talaga ng ano. Sa bagay, kasi ang hawak niya, mga opisyal ng gobyerno. So, yung opisyal ng gobyerno, kung may nakikita ang kaso, pwede ka masuspindi. So, anong kaso ni Garapel? Bakit niya i-contempt? Dahil hindi po ibinigay yung request ng ombudsman na salin ng mga kongresista. Yun yung ground ni Garapel. So, suspindihin. Ang galing niya, nga. So, lahat nga ng government official, local government unit, or national position, pwede niya talagang suspindihin. Ganun makapangyarihan itong ombudsman. Pero ang question dyan, tutuluyan ba ni Boyeng? O baka mapunta na naman sa drama for optics Sarswila, pero at the end of the day, nag-appearan ng mga animal appear. Naluko natin si Bisdak. Anak ng gagawin na mahirap dyan, eh. Appear. Napaniwala natin yung mga subscribers ni Bisdak, awards. Hindi mo kami naniwala sa'yo yun. Putang ina, pinag-usapan lang namin, eh. No? At saka, mukha mo pa lang yun. Hindi ka pa paniwala. Sabay ngiti. Diba? Alam mo naman, Bendalo, mahilig sa drama si Boyeng. Huwag kang magkumpiyansa, bumubuhay ng patayan, eh. Diba, kasong patay ni Pastor Kibuloy, binuhay, eh. Awards ka talaga yung, malapit na karmahin ito, eh. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Young Brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal cases. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Si Bangag, kailan yung plunder? Saka kay Sandro, yeng. Anyway, Mais na muna tayo dyan kasi mag-a-announce na yan, eh. Yeng, kailan yung plunder case ni Sandro Marcos? Saka di Bangag. Alam mo yung ombudsman ay independent yan, ha? Hindi pwedeng panghahawakan ka ng presidente kahit ang presidente ang nag-appoint sa'yo. Ipakita mo, Boyeng, na ikaw ay independent. So ngayon, sampahan mo rin ang kaso, si Charis, budlat ang mata. Pati si Lisa Marcos, sige nga. O baka naman naghanap ka lang ng collateral damage, sacrifice lang. Kasi galit-galit na ang taong bayan. Ang sabi nga nila, di ba, January daw may makasuhan. Anong pitsa na ngayon? Abril na. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November, December, lubi-lubi. Wala pa rin nakasuhan. No? Kaya siguro nahiya ho itong mga to. Baka totoo na talaga ito. Hindi na ho ito Sarswila, hindi na to optics, hindi na to pelikula. No? Ayan, naghanap po sila ng collateral damage ngayon na pwedeng makasuhan dahil ang tambayan galit na at mag-eleksyon na, wala nang tiwala ang tambayan kay Bangag dahil walang napanagot, dahil yung pinsan niyang budlat ang mata, tambalusos, pati sawa niya, anak niya, tanda rin mga kawatan, ito, mukhang si tambaluslos na po ang sakripisya lang. At mukhang ilalaglag na po si tambaluslos ng kanyang pinsan na kangiwi ang panga. Pakinggan natin. in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Fidel. So ito na. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Related sa... On record, And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. flood control case, flood control related po ito, sir. Flood control related in so many ways, yes. Ayos. Ayos ang drama. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga, marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. So, Sir, curious lang, since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of drafting a budget? Exactly. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Budget process, sir. Budgetary process. Tang inumin, no? Basta,
So budgetary process kasama si Bangag dyan. Kakasuhan daw ng plunder itong si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero tungkol sa flood control dahil po sa budgetary process. Putang ina yung damay mo si Bangag dyan. Kasi kung ang pinag-uusapan ay proseso sa budget, alam na dis, ang laki po ng papel ng amo mong nakangiwi ang panga. Sino po ang pumirma? Diyan sa budget na yan. Ay, siyempre, si Bangag. So mukhang laglagan na nga, no? Pero si Martin Romualdez, pwede rin niya ilaglag si Bongbong. Sabihin din naman niya, sus, boyeng, si Bongbong nag-utos sa akin yan eh. Si Bongbong ang nagperma, so laglagang porsyon na. Anak ng kamuti, no? Sa mauna talaga ho ito. No, kung sino yung unang mapuruhan, siya yung babagsak. Kung sino yung unang makapurma, siya yung panalo dito. So mukhang nakapurma si Boyeng dito. Kung hindi to drama, i-assume lang natin na hindi drama. Putang ina, pero drama naman talaga mga animal. Eh kung ito pala ang magiging direksyon ng ombudsman, so ako'y naniniwala may basbas ito sa Malacanang. So ang dadaliin ngayon, si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Kasi, at marami pang mga kongresista at mga senador. Pero paano po yung executive? Kasi sabi budgetary process. Pag budgetary process po kasi, hindi lang naman legislative yung may pakana dyan, kundi kasama rin po yung executive. Lalo na po yung Department of Budget and Management, Department of Finance. Sila po yan eh, Department of Public Works and Highways, DPWH. Kung saan mga departamento ng gobyerno, mayroong korupsyon, kagaya ng DepEd, kay Angara, 22 lang classroom nagawa. Ang dami po eh, kasabot dito sa anomalya at saka yung mga irrigation project, no? Farm to Market Road, ang dami ho eh. Kung budgetary process. So, ang ending nito, merong command responsibility, matik si Bongbong Marcos. So, ito ay impeachable offense at pwede rin po siyang makasuhan ng kriminal. Kasi hindi man po siya pwedeng kasuhan ngayon kasi may immunity. So, kailangan ma-impeach muna si Bungit. So, kung hindi siya makasuhan ngayon, in the future, sa 2028, pagkatapos ng termino niya, kung si Inday Sara maging presidente, kulong ang mga animal. Kung si Escudero, damay ka, patay ka diha dong. At ito, sana lang, hindi drama tong animal na to, no? Agad naman sumagot itong kampo ni Tambaloslos. Ayan, oh. Sumagot po ang kampo ni Tambaloslos. Naglabas po ng pahayag ang abogado ni Martin Romualdez na si Attorney Adi ba yun? O Id Pajardo. Oh, ito po yung tagapagsalita ng buhayang si Martin Romualdez. Ang sabi po ng kanilang tagapagsalita, ito po yan, statement ni Pajardo, spokesperson ng representative ng Leyte na si Martin Romualdez. We have taken note of news reports regarding the alleged preparation of a complaint involving Representative Ferdinand Martin J. Romualdez. Putang ina, Martin din ang animal, Ferdinand din pala, oh. Ferdinand Marcos, puro Ferdinand, puro pasakit sa bayan. Oh. Ferdinand Magellan, pasakit rin, Ferdinand. To be clear, this refers only to a reported preparation of complaint. There is no filed case, no finding of probable cause, and no determination of liability at this time. Sabi ng kampo. We respect the process of the Office of the Ombudsman and will fully cooperate if and when a formal proceeding is initiated. We trust the Ombudsman will fully adhere to the circular that the instituted and signed as the Secretary of the Department of Justice that DOJ prosecutors should only pursue cases with reasonable certainty of conviction. O puta, dali kayo ni Bindalo ngayon. We want to emphasize that to date, there is no evidence linking Representative Romualdez to any ghost and substandard projects pertaining to the flood control issue. We remain confident that these matters will be resolved based on evidence and due process, not politics or speculation. Wala na, dadaliin talaga si Romualdez para sa akin. Nakikita ko, dadaliin si Romualdez eh. Kasi pag ito, nakikita ko ito ay politically motivated rin po ito. Siyempre, pag nadali po ng mga Remulla brothers, itong si Martin Romualdez, babango sila. No? Babango sila sa mga loyalista. Ay, hindi siguro loyalista Pinklawan, no? Babango sila sa Dilawan kasi loyalista kakampi ni Romualdez eh. Dilawan, Pinklawan, komunista, ayan, babango sila. Pero tayong mga DDS, hindi tayo basta-basta maniniwala dito sa drama. Kasi alam naman natin, tuso ang mga Remulla, no? Gagawa naman talaga sila ng paraan para makuha, no? Ang puso at damdamin ng mga botante. Kasi sa 2028 presidential election, may pangarap po itong si John Vic Remulla. Pero goods na rin ito, pakulong mo si Martin Romualdez. Pakulong mo si Tambaloslos para mag-rumble talaga. Rambulan talaga. Ang nakikita ko dito talaga, tutuluyan nila si Romualdez. Hindi ako umasa, pero yun ang nakikita ko. Kasi kung ikaw, presidente ka, kailangan makabawi ka sa taong bayang galit na galit sa'yo. Dahil sa nangyayaring korupsyon under sa administrasyon mo, na tinutumbok na nga ho na mastermind yung pinsan mong si Martin Romualdez. Kaya talagang laglag si Martin dito. Yan ang nakikita ko ha. Ilaglag niya, ilaglag ni Bungit para maging mabango si Bungit sa mata ng maraming Pilipino. Uy, tika, sasabihin man yun. Uy, ayos si Bongbong.
Kasi nga, pati si Martin Romualdez, pinakulong, kinasuhan. Di ba? So, kasuhan nyo, ipakulong nyo. Pero, ang pinaka-the best na abangan natin dito, yung counter naman ni Romualdez. Papayag ba si Martin Romualdez na siya lamang ang makulong at makasuhan ng ombudsman? Ito tayo ngayon. Kung sila, sindikato ho ito, kasama si Saldico, no? Bongbong Marcos, Martin Romualdez, tatlo sila nag-uusap, paano limasin ang kaba ng bayan, hindi ho naman siguro pwedeng papayag lamang si Martin Romualdez na siya lang ang makulong. Tandaan mo, hindi na makulong-kulong si Saldico, nasa Europa na. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez sa Mayo. So, Abril pa lamang ngayon, mukhang may panahon pa si Romualdez tumakas. Ito tayo ngayon. In-announce kasi nakakasuhan daw. Putang ina, tatakasan tayo. Wala nang makasuhan. Wala nang managot. Hayahay na naman ang manimal, sasakay lang sa chopper sa Romualdez papuntang sa magkita sila sa Europa ni Saldi dito. No? Sabi siguro ni Martin, puta Saldi, punta ako sa iyo. Sama-sama na tayo. Sa Espanya din eh. Meron namang bahay at lupa yan si Romualdez sa Espanya, doon yan lilipad. Yan ang mahirap ngayon. So sino lang kakasuhan? Sino matira dito? Si Bongbong Marcos. Tapos mag-vlog ka rin, Martin. Martin Romualdez. Magnanakaw si Martin. Kasama rin Marcos. Marcos, magnanakaw si Marcos. Basta Marcos kawatan. Kasamang Romualdez kawatan din yan. Tandem man yan, Marcos Romualdez. Di ba noon? Panahon ng tatay na Marcos Romualdez. Naglimas din sa Kaban ng Bayan. Utang dito, utang doon. Lubog ang Pilipinas. Naulit muli ang history. Ibang tandem nga lang ito. Marcos Romualdez, may nadagdag pa isa Aranita. Ayun, si Maki. Kahit Holy Week, nagparty-party. Yan ang nagiging resulta. So anyway, sa akin, sana nga ho, hindi ito drama. Kasi kung drama na naman ito, pinapasakay lang tayo dito. Kasi ang taong bayan galit na. Lalo na ngayon, mahal na naman ang anak ng kagwang yung langis, magtataas na naman bukas. Pakinggan natin yung balita. Ay, nako, buhay. Ito pala, sorry. Ito, pakinggan muna natin saglit. Mega oil price hike na naman ang sasalubong sa mga tsuper at Anak motorista ng sa kamote. unang Martes ng Abril. At dahil sa nakaabang taas presyo, aabot na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Depende po sa gasolinahan. At live mula sa EDSA Guadalupe, may expert report si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ba ang ating mga tsuper na ito pa rin, hindi pa rin matapos-tapos yung kanilang kalbaryo dito sa mataas na presyo ng petrolyo? Root, no choice na nga yung ilang mga tsuper dahil kung hindi sila magpapagasolina ngayon ay mas mataas pa nga yung price projection na 170 pesos per liter. Yung sa diesel nga, simula bukas yan hanggang sa mga susunod na araw. Dahil sa ngayon ay nasa 133 pesos per liter pa lang yung presyo nga ng diesel dito sa partikular na gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Ayon sa ilang industry sources ay posibleng nga tumaas ng nasa 11 to 12 pesos per liter yung presyo ng diesel at habang 3 pesos to 5 pesos naman kada litro yung idadagdag sa gasolina. At kung mag-roll nga yan, yung price projection na yan ay aabot na sa 170 pesos per liter yung Nako. presyo nga ng diesel simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Yung ilan naman sa mga nakausap nating tsuper kanina ay nag-iisip-isip na rin na humanap na nga ng ibang pagkakakitaan. Yung ilan ay hahanap ng ibang pagkakakitaan ngayong summer at magtitinda na lamang daw ng pagkain nga doon sa kanilang mga bahay. At yung Putang ina, lugi na yung mga driver dito. Wala nang masakyan ang mga commuter dito, mga estudyante, mga nagtatrabaho. Bagsak ng ekonomiya. Ito na nga, 170 pesos na nga bukas. So magiging 170 na. So paano yung gas? Magiging 120 na. Anak ng kamote. Ito ay dahil sa magpinsang bulastog na si Martin Romualdez at Bongbong Marcos na ngayon mukhang magtatablahan na ang mga hinayupak na ito.